Kumabot sa mga pamilihan ng ilan nating kababayan para makumpleto ang kanilang pangregalo at handa sa Noche Buena. Anumang klase ang pagdiriwang, may paalala ang simbahan sa tunay na diwa ng Pasko. Mula sa Baclaran Church, may live report si Von Aquino. Von? Ato maging larawan ni Kristo para sa iba. Yan nga ang mensahe ng Christmas Eve Mass dito sa Baclaran Church. Becoming Christmas, ito ang naging sentro na mensahe sa banal na misa ngayong gabi sa Baclaran Church. Sa homily, sinabi ni Reverend Father Rico John Bilangel na pinanganak si Kristo hindi lang sa sabsaban kundi sa ating kalagayan. Emmanuel, ibig sabihin, nasa atin ang Diyos sa kabila ng katahimikan, kadiliman, maging sa ordinaryong araw ng buhay. Hinimok din niya ang mga mananampalataya na maging liwanag sa mundong pagod sa dilim. Ang Pasko ay hindi isang pribadong pagdiriwang sa ating simbahan, hindi isang pribadong pagsasalo-salo sa ating tahanan, hindi isang pribadong pagdiriwang na tayo at ang ating minamahal lamang. Christmas is not only for the deserving, it is for all, because everyone has a place in the heart of God. Sana susunod na Pasko, makapiling ko pamilya ko. Sana maging healthy yung pamilya ko at malayo sa sakit, kahit na malayo ako sa kanila. Sa labas naman ng simbahan, tuloy ang Christmas shopping ng iba, mula pagkain hanggang sa panregalo. Short po. Para? Pang ano po, suot sa bukas po, para bukas po sa Christmas. Naghahanap-hanap pa rin po dito po ng mga pangregalo po. Dinagsari ng mga Katoliko mula sa iba't ibang lugar ang Misa de Gallo sa Manila Cathedral. Yun po yung pasasalamat natin kay God. Binabalik natin sa kanya yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Diyos. Ito po yung kaarawan ni Jesucristo para salubungin yung pagdating niya bilang isang tagapagligtas. Ilang oras bago ang Noche Buena, may mga naghahabol pa rin ng pagbili sa ihahanda. Todo budget ang ilan, lalo't nagmahal na ang bilihin. Apat lang naman po kami sa bahay. So, enough na po siguro yung 1K sa hirap ng buhay ngayon. Kung ano na lang yung available na nasa bahay, tapos magdadagdag na lang ng konti. Ayon sa DTI, may gitsyam na pong Noche Buena items ang bahagyang tumaas ang presyo. Tumaas din ang presyo ng ilang produktong agrikultura gaya ng karne ng baboy at gulay. Sa Litex Market sa Quezon City, 330 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi. Pero aabot pa yan sa 380 pesos sa ibang pamilihan ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Nagmahal din ang gulay kabilang ang siling labuyo at bell pepper na umaabot ng 700 pesos kada kilo. Marami rin ang nagla-last minute shopping sa mga mall ng panregalo. Last day kasi ng work kahapon, so holiday today. So iniiwasan sana namin yung tao sa mall. Pati sa Divisoria kung saan bagsak presyo na ang mga paninda. Talukain mo dito, te! Ate, magkano po tate? Magkano po dito sa skutsin nyo? Po yan. Wala na po pong tawad? Sagad na? 350. Sagad na po talaga. Abala man ang lahat sa pagdiriwang ng Pasko, paalala ng simbahan, mas mahalaga ang espiritual na paghahanda. Malaking bagay ang pag-asa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang pag-asa ay isang pagyakap sa katuparan at sa kabutihan ng Diyos. Ato mula 6:30 a.m. hanggang 8 p.m. naman ang Christmas Day Mass dito sa Baclaran Church. Ato? Maraming salamat, Von Aquino.